Vlog, welcome to my guys. Char lang. Okay, ito na naman po si Teacher Virgie, ang inyong teacher baker. Okay, so for this video, I will share to you a Swiss meringue buttercream. Paano ba ito ginagawa? Okay, so let's go. Ayan, nilagay ko lang yung mga output namin in my class. Okay, so there's a lot of bread and pastry as well. So, yung mga cakes na yan, ang ginamit po siya na Swiss meringue buttercream. So, samahan niyo po ako ulit. Ayan. So, napaka-cute na mga designs na mga cakes. Very stable po ito, no? Ang Swiss meringue buttercream. So, let's go. Ayan. So, need po natin ng 3 itlog. Okay? And, nasanitize ko na po yan using vinegar. Okay? Then, ayan. Careful lang po sa paghiwalay. Dapat po walang mahalong egg yolk sa ating egg whites. Okay, so 3-bowl method again. So we need to crack the egg one at a time. And kailangan po talaga natin siya i-sanitize with vinegar, no? Okay? Kasi po, hindi magiging maganda yung ating icing. And also, ginagamit din po natin yan, no? Ginagawa rin po natin yan kapag gumagawa tayo ng meringue, no? And 3 egg po yun. So, ang ilalagay ko pong white sugar ay 3/4 cup of sugar. So, ayan po, no? 3 1/4. Okay? So, kapag po 3 itlog, 3/4 cup of sugar. Okay? And kapag naman 4 na itlog, so you can use 1 cup of sugar. Kapag 2, 1/2 cup of sugar. And then, double boiler ko lang po yan. Okay? So, dapat po ang water ay simmering lang, not boiling. So, ang kailangan po natin dito na i-achieve na consistency ay slime lang, no? Matunaw lang po talaga yung asukal, hindi po maluto yung itlog. So, yung process na po yan is pinapatay natin yung mga possible bacteria na meron yung itlog kasi gagamitin po natin yan sa icing. Okay, so i-check ko na po yan kung wala nang buo-buo and okay na po siya. So now, palalamigin lang po natin yan, no? Dapat po ay malamig na po siya, no? Bago tayo mag-work, no? Using hand mixer yan. So, yan po yan is malamig na. And then, ibibit ko lang po yan. Then, kapag white na po siya, no? Nagkakaroon na po siya ng volume, we will add 1 teaspoon of cream of tartar natin. Then, continue beating it. So, ayan po, gradually ko naman po nilalagay yung 3/4 cup of butter and 3/4 cup of lard. So, 1:1 lang po ang ratio. So, dapat po yung butter natin ay malamig pa, no? Hindi po siya yung melted na. Okay? Kapag melted na, magiging watery po yung icing natin. Okay? So, yung recipe na po yan is from bakery, no? Pwede naman pong butter lang, but para po medyo tipid, no? So, hinahaluan po natin ng lard. Okay? And, you can use golden crown po kapag butter lamang ang inyong gagamitin. So, yun yung ginagamit ko po, no? So, para mas ma-achieve nyo po. Okay? Yung consistency na kinakailangan ninyo. So, you can add milk, no? Kapag medyo nagda-dry po siya. Okay, 1 tablespoon of fresh milk or evaporated milk. Okay, so ayan na po yung gawa ko. Nalobat yung aking cellphone, kaya hindi ko na siya nabedyuhan. Okay, so very stable po yan. So, I hope na mayroon po kayong natutunan. Thank you so much for watching this video. If you want more recipe, please like and subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye!